Sa Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Ay, sasabihin. Yan. At sabi sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa amin. Maraming salamat. Ang sarap. Alala. O, diba? Habang kayo nakatutok, isagad mo na. Pagtutok sa amin. Harot. Para sa mga balitang aming ibabato para sa araw na ito, dapat ninyong pakinggan habang tayo nagtututukan. Uy! Akala ko ibang tutok. Ay, ang mababanggit. Tututukan pala. Grabe. Hindi tayo manonood ng pelikula nila Sian Lim. O, diba? Hindi ka manunood? Hindi. Yung ano nila, hindi ka manonood. Ano, kasi July pa naman eh. Oo. Paano mo papanoorin? Sabagay. Yung pelikula nila Lusot. na produce niya Iris Lim. At saka Kasama naniniwala niya ko doon. Mara sa panahon ngayon, lagyan mo ng charot sa dulo. Hindi, yun yung kumantong. Oh. Hindi totoo yun. Anong kumantong? Yun yung pelikula nila. Kumantong? Oo. Kasi yun yung parang yun yung tawag sa, diba sa Pilipinas may tiyanak tayong tinatawag. Yes. Sa Thailand, meron. Yun yung Kumantong. ano ka ba? Kasi ang alam ko lang na movie ni Sian, so meron far, silang palalabas ng yung horror Playtime. film. Yun yung pinopost na, kumakalap na yun. Kumantong. Oo. Yan. Ikaw ba takot ka sa Wag ka nang magkamali ka pa rin sinasabi Ikaw ba sa'yo. natatakot ka ba sa mga kumantong? Sa tiyanak na lang para hindi tayo magkamali. Yun lang yun. Pag sinasabi ko sa'yo, pag ganang kamali ka, eto ang katapusan ng karir ng Baklitas. Bakasyon talaga sa... Baka may nag-online selling na. Tapos sabi sa'yo, online selling ang bagsak natin ito. Tapos may yellow basket sa baba. Bakit ko nga ba nasabi yung July pa naman ipalalabas yan? Under Ay, Viva nako. yata yan, di ba? Hi sa mga Kumantong. taga-Viva na nanonood ngayon. Yes. Hello po. At syempre, eto na, wag na natin patagalin pa dahil gusto ko lang mamigay ng 500 pesos. Di ba? At para hatid yan sa atin ang Pangga Bingo Plus Panalo, hatid yan sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Pangga Bingo Plus Panalo! Ayan ang pinakahihintay Mare ng ating mga pangga. Ito na mga tinututukan ng lahat. Kung tumutok ay sagad. Diba? Dahil 500 pesos ang ating pamimigay. Kung tutok ka lang, may 500 pesos ka. Ay, gusto ko yung natututukan ako, Mare. Na nakakaloka to Dayos level. At syempre, ito na, bubulahin natin at bubunod tayo ng numero para sa programang Baklitas. Sakali naman talagang eto matapat sa ruleta ni Kuya Chico habang kinakaukaw ko ang fishbowl. Damang-dama ko ang pagkaukaw. Ganun talaga maglapi-lapirot ang mga bola-bola para may kiliti ako dyan. Wag dyan. Sir Chan. Hi, Sir Chan. May kiliti ako dyan. Sir Chan. Charing. Ayan, playtime. Si Sir Chan from Bingo Plus. Correct. Hello po. Siyempre sa lahat pa din ng mga staff ng Bingo Plus and Arena Plaza. Eto na nakakaloka ang ating lucky number for the day para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo sa programang Baklitas ay yan 36. Oy! Dahil ang numerong lumabas ngayon ay 36. So ano ka? Nagahang? Nakakaloka. Hindi kasi iniisip ko pa, sino nga ba yung mga tao sa Bingo Plus? Sila Nino. Oo, si Tapos, Ma'am Susie. Yan. Oh, Tapos, si Pat, si Juno. Correct. Sino pa ba? Tapos si Yung cute, si Nino ba yon? Hindi, si Dexter. Si Dexter. Ay, talaga, basta cute talaga. Cute Hindi. din si Nino in fairness. Cute diba? naman sila lahat, pati si Sir Naman, Chan. in fairness. Oo. Diba? Parang hindi nag-hire ang Bingo Plus ng hindi cute. Diba, na nakakaloka. Alam mo talaga, kung talagang willing ako magmahal muli. Sinong... Uy, sandali. Ano ka ba, Bingo Plus ito portion? Hindi ito. Mamaya natin chika.
Hoy, ang numerong lumabas ngayong araw ay 36. Ayan, dapat mo rin yung tandaan at pakinggan mabuti dahil mamaya sa programa ni Kuya Chico, sakaling matapat ang ruleta sa programa ng Baklitas, kailangan nyo lang sabitin ang numerong 36. At yan po ang ating lucky number for the day para sa ating Pagka-Bingo Plus Panalo. At yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Bye, Bing Bing. Bye, Bing Bing. My Bing Bing. Bing Bing Bing. Parang sa tayo papunta, Mare. Sabi ko sa'yo, gaganda yung makeup kapag nag-itim ng konti Talaga ba? Kanina puti kasi na makeup na. Ay, in fairness. Pero eto na nga, Anekla Barba. namuti ang mukha ko, Mare. Ay, wow, saan? Hindi sa foundation. Ay, hindi. Namutla talaga ako, Mare. Kasi, Mare, kung Ay. matatandaan mo, a few weeks ago, nakapanayam nga natin dito si Direk Daryl Yap. Correct. At napagtanong-tanong natin siya, yaman din lamang, Oo. sabi nga niya. Na nandito na rin siya. Natanong natin siya kung meron ba siyang issue kay Meme Vice Ganda. Oo nga. Kaugnay nga nung naging issue ng panggagaya di umano ni Meme Vice Ganda sa kanyang talumpati. Correct. Pero ang sabi nga niya, wala siyang karapatan na angkinin yung bagay na yun dahil lahat pwede naman magtalumpati ng ganon. Tama, hindi ba? Pero eto na nakakaloka, Mare. Kagabi nga ay nakausap ko nga si Direk Daryl Yap dahil hinihingan ko nga siya ng pahayag ukol ka sa mga kumakalat na video. Video pasok. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood sa atin at gustong makita itong video na to, wala man siyang sound dahil hindi natin pwedeng i-play. Kumakalat po ito sa internet ngayon. Pwede kayo magtungo sa Facebook Live ng Energy FM. Ayan, para makita nila. Yes. Para naman sa mga nakikinig sa radyo, ang pinakikita po namin ay isang segment especially for you. Kung saan binati ni Vice Ganda ang isang parang searchy. O kaya isang participant doon na may hawig nga naman sa dating nung papaumpisa pa lang. ABS-CBN talent. Oo. Diba? Na si Daryl Ong. Yes. Pero Diba? instead na Daryl Ong, bakit nawala tayo? Bakit namatay ang buong... Namatay yung buong namatay yung Baklitas. Kinuha ni Direk Daryl. Oo. Sa Diba? Kasi patayin sa dilim si Cora. Yan ang... Yan yung portion na yan. Yung, nagkamali siya kasi parang una nasambit niya si Daryl Yap. Yes. Diba? Ngayon, Mare, ang chika ganito. Kasi diba, alam natin kasi wala talagang issue si Direk Daryl. Yun ang narinig natin mula sa kanya. Naman, diba? Wala akong issue kay Vice Ganda. Wala silang issue. Oo. At sinasabi niya doon na hindi niya gustong gumawa ng pelikula with Vice Ganda. Pero ang gusto niya, gumawa ng pelikula with Vice Ganda pero hindi MMFF. True. Dahil nga sa Katsyug issue. Ngayon, Mare, eto na ang chika for today's video. Aneka. Kasi nga dahil kumakalat nga itong video na ito na parang a month ago pa nangyari. At kahapon lang yata na isend din kay Direk Daryl Yap. Na nakita niya. Napag-isip-isip ni Direk Daryl Yap na meron ngang issue yata or meron niyang atang tampo itong si Meme Vice Ganda sa kanya. Sa kanya. Ngayon, Mare, kagabi nga ay nakapanayam natin. Nakapanayam! Habang ako ay nakatulong. Dahil nga anong petsa na. Diba? Bakla siya. Saksi yung mga nanood sa TikTok live natin. Nakailang hikab tayo. Dahil nga to si Juliana, ayaw naman umakyat sa live para magbigay ng pahayag. Pero yung nga, Mare, nakuha nga natin ang panig ni Direk Daryl Yap na kagabi. Ano daw sabi? At nabanggit nga niya na may ginagawang initiative na ngayon ang Viva upang sila ay pag-ayusin. Kasi di ba parehas sila? Under one umbrella sila. Ang kasi Mari, tinanong ko si Direk Daryl Yap dahil nga ang daming comments sa ating comment section na si Vice Ganda raw or si Meme Vice Ganda ay wala na. Sa Viva? Sa Viva. Pero yung SOCMED daw niya at saka yung I think endorsement, under Viva pa rin siya. So, technically, under Viva pa din. Kasi may mga hindi man buo, pero minamanage pa rin ng Viva ang part ng kanyang karera. Pero Mari, eto na nga, nakakaloka. Nung natanong ko si Direk Daryl Yap kung may kinalaman po ba kayo or may alam po ba kayo doon sa pag-share din nitong si Nico, ang sabi niya, wala nga akong alam.
wala akong alam at saka hindi niya kailanman parang binuyo si Nico na mag-post ng ganito, mag-post ng ganyan. Kagaya ng sinasabi ng ibang mga tao na nagkakampihan daw itong si Nico, si Direk Daryl Yap at saka itong si Juliana Parescova si Govia. Buong-buo, di ba? Ang haba ng pangalan ng bakla. Hindi ko ni Juliana. Juliana lang. Juliana baka naman buong-buo yung pangalan mo. Si Direk Daryl Yap walang walang middle initial. Si Nico lang. Peres Carobia, ano? Ano sabi mo? Juliana Parescova si Govia. Diyos ko naman. Ang haba. Akala mo naman ang ganda. Kami lang, Mare. So anyway, yun na nga, Mare, ang chika. Ang nakakaloka nito, Mare, ang sabi ng mga netizen, nagkakampihan nga daw itong mga to. Pero nung nakuha ko yung panig ni Direk Daryl Yap, ano hindi nga sabi? daw niya alam na nag-post nga itong si Nico. Anong tungkol doon? Parang, na yun. kasi nga busy din itong si Direk Daryl Yap ngayon sa mga ginagawa niya. Pero yun na nga, Mare, nung tinanong ko siya, Direk, meron bang issue between you and Meme Vice Ganda for the last time? Doon na siya nagsabi na parang meron nga. Parang meron nga kasi may nag-send sa akin nito 2 days ago pa pala, Mare, na kung matatandaan natin, nagtitrend ngayon sa Facebook at iba pang social media platform yung inilabas ng Vicente Mens na It's Shame Time. So ang mga netizen may connect na naman sila na kung merong issue itong si Direk Daryl Yap at si Meme Vice Ganda, so ibig sabihin doon kaya nanggagaling si Direk? So yung It's Shame Time na yon, yung parody na gagawin ng Vicente Mens, diba? Yata. Yes, kasi hanggang ngayon, Mare. Tama ba rinig ko? 2 weeks ago pa nila na-post yun? Hindi. Parang 2 days ago. 2 days. If I'm not mistaken Pero hindi pa, wala pang isang linggo mula nung ma-post nila yon. Pero nung tanong ko si Direk Daryl Yap, sabi ko, Direk, ano ba? Pinag-iisipan nyo ba ituloy ito? Yung parody na yon? Kasi, syempre, interesado tayo dyan. Dahil bilang chismosa naman tayo, yaman din lamang nakausap na natin si Direk Daryl Yap. Ang sagot naman niya, pinag-iisipan niya daw. Pero sa pagkakataon daw na ito, Mare, so parang... in short, may second thought. So maaring ituloy nga yung It's Shame Time na may pagkakahambing nga doon sa logo ng It's Showtime. Pero yun na nga, Mare, ang nakakaloka dito, Mare. Kasi doon sa video na kumakalat ngayon na kanina ay plinay natin, pero yung nga hindi nga natin maipakita or play yung audio. Makikita doon na tinatanong ni Meme Vice Ganda na friend mo, gumanon siya kay MC. Na ang mga netizen na pakiwari nila ay very awkward. Kasi parang sinabi pa doon ni Meme Vice Ganda na bakit parang hindi mo maamin na friend mo, parang ganyan. Kasi diba, siguro doon sa aspeto na ito, kaya din ang pagkakarugtong nito ay may kaugnay na naman ito sa politika dahil nga diba, si MC, diba madalas kasi nagbibiru-biruan sila na may resemblance naman po talaga sa ating current na Pangulo. Yes. So siguro kaya doon niya nasabi na friend mo. Tapos parang sinabi niya na, diba kakampi nyo? May ganun pa eh. Hindi, director nyo sa movie. Director nyo sa movie kasi nga, kumaga pertaining ito sa Made in Malacanang na naman ni Direk Da. Diba? Na parang doon lang napag-ugnay-ugnay naman ng mga tao. Usaping politika pa rin ba ito na nakakaloka? Alam mo, ayon sa ating nakalap din na na impormasyon, Mare. Itong si Kuya Lassie, si MC at saka si Chad, parang gumagawa na yata sila ng initiative, if I'm not mistaken, para nang sa ganon ay mapagbate or mapag-ayos itong si Meme Vice Ganda at saka si Direk Daryl. Kasi, Mare, kung matatandaan natin, si Direk Daryl kasi, friend niya ang mga bakla. At the same time, si Chad kasi, under din siya yata ng Viva. So, parang maliit lang talaga yung mundong ginagalawan nila para magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Correct, diba? Tsaka to be honest naman, diba? Parang nung in-interview natin dito si Direk Daryl, parang totoo naman, very, very genuine na. Genuine? Genuine. Very totoo. Yun. Totoo. Honest. Shoot, kasi naman pa-English pa yung mga hirap maging bubu. Yeah. Ngayon ko napagtanto, Mare, dapat nag-aral pala ako na maigi. Alam mo yun, inisip ko na din, dapat pala hindi muna ako naglandi. Ganon. Kasi naman walang bakod yung school namin, kaya pare ang cutting ko.
Sinisi sa bakod. Nakakaloka. Pero yun na nga, diba? Nung sinabi niya talaga na wala siyang alam at wala siyang matandaan. Diba? Parang totoo naman yun. Kasi maski nagugulat nga siya dahil maraming tao naman din talaga nag-aabang ng kanyang reaction ever since dun sa panggagaya. Pero never siyang nag-react patungkol doon. Yes. Diba? So ibig sabihin, on his part, wala siyang maisip na paraan kung ano mang meron. Pero dahil sa lumabas po itong video na ito at naging topic siya nang hindi naman din niya nalalaman. So parang iniisip tuloy din siguro ni Direk Daryl na baka oo nga. May issue nga. Diba? Na baka meron gang issue na hindi niya alam kasi pwede naman diretsuhin. Kasi Mare, yung video na pinakita natin kanina, amantago pa yon. Parang 2 months nga yata. Diba? Yung video na yon. So ibig sabihin, bago naganap yung ating interview sa kanya. Lumabas na yung video na yon. Diba? Na wala din naman siyang kaalam-alam na may ganon. So ibig sabihin lang nito talaga, technically, hindi pinapansin ni Direk Daryl yung mga anumang sinasabi ng mga tao, kung ano man ang balita, dahil siya nakafocus siya sa kanyang trabaho. Diba? At nakafocus din siya doon sa writer na ginawa siyang pedophilia ng isang dyaryo na nakakaloka. Sana nagbabasa kayo. At diba? sana nagpo-proofread po kayo bago nyo nilalabas yung balita. Diba? Na ginawa siyang pedophilia doon. Magkaroon ka ba naman ng jowa na 7 years old na nakakaloka? Parang hindi maganda. Kaya nga nung sinabi ni Direk Daryl, actually kinol niya yung attention ng broadsheet na ito. Nasabi, pakisabi po doon sa Kemerut na writer, saan ko po siya makikita at nang masampal po siya. Kaya nung nakita ko nga yun, sabi ko, Direk, sama kami. Sabi ko nga doon sa nasampal na po ba? Pero anyway, Mare, eto, dakuan ko lang ito ha. Sige, go. Sinubukan ko, Mare, na makapanayam or makuha ang pahayag ni Meme Vice Ganda sa pamamagitan ng kanyang mga social media account. Pero kagaya nga rin ng iba nagbe-message kay Meme, hindi rin yata niya nababasa pa ang ating mensahe. Pero sa ngalan ng malayang pamamahayag ay bukas po ang programang Baklita sa ang himpilan ng Energy FM para makuha po ang inyong pahayag. Kami po ay naghihintay din po ng inyong pong pahayag, Meme. Kung sakaling meron kayong gustong pabulaanan o gustong linawin sa mga isyong kumakalat tungkol sa issue ninyo ni Direk Daryl Yap, ay pwede po kayong magtungo dito sa Energy FM or pwede po kayong makipag-usap sa amin using your platform. Kasi wala kaming way para makausap si Meme Vice Ganda. Ng direkta. Although tinawagan tayo ng PR niya, kaya lang nung minamessage din natin ang kanyang PR, hindi rin natin na mapaabot yung ating mga gusto. Kaya nga naman sa programang ito, tinatawagan din natin ng pansin ang lahat, diba? Ng mga involved, kung may mga gusto kayo na linawin na issue, meron kayong kasi sasagutin na naman tayo ni Meme Vice, ay wala tayong gusto linawin. Di natapos. Kahit ako din, bilang mukhang pera at cloud chaser, wala tayong lilinawin. Tama, diba? Yung mga ganong aspeto. So lalaki pa ito. Diba? Palakihin nyo lang, be! Para may maibalita kami. Masaya mga mosang kapag ganyan. Diba? Makidaw-down na kayong lahat. Ganito gawin mo, awayin mo. Pati yung mga influencer na walang kinalaman sa away, naluloka ako, nagbibigay din ng opinion. Mag-post kayo ng paninira sa isa't isa para may pag-usapan kami. Diba? Yung mga nakakaloka to the highest level. Pero yun na nga. As in talagang, bukod pa doon, ano ba nasabi ni Direk Da? Ayun lang, sabi niya ay puyat na daw siya dahil nga may shooting siya kagabi. Pero ayun nga, gusto sana niya tayong tawagan pero sabi ko kasi late na din, tulog ka na. Ayun. Pero Mara, ito pa nakakaloka ha. May bali-balita nga ako na itong si Axel Cruz. Axel Cruz. Uy, umihingi po ako ng paumanhin kay Axel Cruz. Yung naging searcher ng It's Showtime na sangkot dito, natawag ko siyang Axel Torres. Talaga ba? Oo. Kakakain ko dun sa resto ni Joel Torres. Nabanggit ko yung Axel Torres. Ayun nga. Bakit mo babaguhin yung apelido? Naiba ko yung apelido. Sino searchy na naman yun? Kaya nga, dami nag-message sa akin na Axel Torres. Hoy, wala kami ginagawang ganyan, sabi sa. Ayun nga, bali-balita natin, Mari nga, ay mukhang sasabak na nga ito sa pag-showbiz. Pero hindi pa natin sure kung kailan at kung ano ang magiging programa nito. Ay, talaga ba? Oo, kung ano maging proyekto. Well,
Samantala, nagtagumpay sila para paingayin ang pangalan ng batang ito sa larangan ng show business. Alam nyo naman dito sa industriya natin, di ba? Tsaka Mare, pangarap yata talaga nitong bata na mag-artista kasi kung makikita natin Mare, ang dami na din yung guesting. Parang mas madami pa nga siyang TV appearance sa atin. Mare, buti pa siya may TV appearance. Tayo mukhang sa CCTV lang tayo mapapanood. Kamalas-malas pa, raid pa. Pwede naman din tayo mapanood Saan? Sa TV Patrol, tsaka sa 24 oras. Ako parang hindi pa. Uy, i-picture niya naman kami sa TV. Kahit sa Animal Planet lang. Oo, parang alam niyo yung alam niyo yung transition ng unggoy sa tao. Pwede ako orangutan. Sige na. Uy, hindi. Yan. Playtime. Playtime, Hiniling mo yan, di ba? Yak, ilayo mo, Toby. Oo. Ang itim ng makeup talaga. At saka, ang diba? tanda. Toby, ilayo mo na. Mag-aaway tayong dalawa. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Na nakakaloko. Parang chow-chow. Diba? Playtime ka, Toby, Diba? Hiniling mo kasi. Ayan. Diba? Na nakakaloka. Pero hindi, kidding aside naman din, hindi ba? Bukas pa rin po ang ating himpilan, of course, kay Direk Daryl Yap sa kampo din ni Meme Vice. At syempre doon po sa mga taong involved, diba? Uy, Kiniko Natividad din. Oo nga, bukas din naman din tayo. At saka lalo kay Kid Yambao kasi may post din siya. Oo, kung saan diba? binongga-bongga niya si diba? Si Otlum. Uy, Kid Yambao, hindi ka nga nagpa-picture sa amin pero binongga-bongga mo naman si Otlum. Ano ba naman yung bonggahin mo din kami? Hindi, alam mo ba yun? Since Pride Month ngayon, diba? Oo. Parang tuloy, alam mo yun, nakaka-off yun para sa mga bakla. Yung ganun-ganunin. Pinlaytime kasi nila. Si Otlum. Oo. Na parang, naku! Diba? Another issue, Kid Yambao, ha? Correct, diba? Parang pinlaytime nyo, ginawa nyo naman pong laruan na si Otlum. Naku. Parang hindi siya ako nung napanood ko yun, parang medyo hindi ko alam kung matatawa ko o hindi. Kasi parang naawa ka ba? Oo, kasi parang ang tingin nyo ba sa bakla laruan? Diba? Pride Month ngayon diba? Kahit ba sabihin mong hindi tayo magkakilala ng personal ni Otlum, diba? Siyempre, bilang miyembro ng LGBTQIA+, diba? Is, diba, na hindi ako sang-ayon sa ganun. Dahil tao din po kami ng mga bakla. Diba? Maaring nakakatawa na, alam mo yung playtime nyo, pero, diba? Ikaw ba, Mari, kung halimbawa ginanon ka ni Kid Yambao, walang camera, carry lang sa'yo? Hindi. Hindi rin? Hindi. Dahil unang-una, hindi kami friends. Pangalawa, paano yun kung friends daw sila? Alin? Ni Otlum. Kahit pa sabihin mo tropa, kaya lang nakakamera, diba? Kasi anong mensahe ang pwede natin ibigay noon na pwede nyong ganunin basta lahat ng bakla. Kinaldag-kaldagan. Oo, diba? Parang hindi naman ako sasang-ayon sa ganon. Kahit naman na sinong bakla makita ko na ganunin, aalma din ako doon, Mare. Kasi parang it's a no-no. Nakaldag-kaldagan diba? ka lang. Na kahit pa sabihin mong joke, kahit off-cam. Kasi nga tayo dito, diba? Nila Jimbo, ganyan. Diba? Pero yung sabihin mong para lang for ma-content nyo. Nakakalo. Ay, ako Kid Yambao, pwede mo kong kaldagan. Hindi ako LGBT. Chow-chow ako. Breeder. Kaldagan. Gubi. Breeder. Kaldagan mo. Chow-chow ako. Hindi ako LGBT. Charot hindi, lang. Pero seriously, charot diba? para lusot. Siyempre, yan mo ng charot, diba? Hindi, yun lang naman po. Yung mga sinabi ko po, charot yun. Para lusot. So pwede pa rin kaldagan. Hindi, pero yun lang naman din, diba? Para sa ating mga kapwa LGBTQIA, happy Pride Month sa inyo lahat, diba? Sobrang mahal na mahal ko kayo. At kung matagal natin pinaglalaban yung... Ay, marami nagtatanong kung sa gabi ng Pride Month daw o Pride March dyan sa Quezon City Circle, makakapunta tayo. Well, we'll try our best. Kasi meron kaming gagawin ng araw na yan. We'll try our best talaga sobra. As in talagang kung makakapunta, bakit ba hindi, diba? It's a bigger celebration for us. Yes. Lalo pat nare-recognize na mga LGBT, diba? Sa ating sosyedad. At nare-recognize ko na rin, Mare. Alam mo kung ano? Aneka. Na-OT na tayo. Lagot. At mayroon pang song spawn. Diba? Ay, anyway. Maraming salamat sa inyong paggantabay, Pangga. Ayan, bago tayo magpaalam, Mare, batiin ko lang muna saglit. Etong si Ate Avena Dinglasa na yan, maraming salamat sa'yo.
Ayan. At ulitin lang po natin ha. Oh. Meme Vice Ganda, sinusubukan po namin hingin po ang iyong panig. Ayan. Correct. At kung meron po kayong nais linawin sa mga issue na ito, pwede po kayong ugnayan sa aming himpilan. Sa amin po, 'di ba? Bukas na bukas po ang aming himpilan para po sa inyong lahat. But anyways, ayan, super OT na tayo. Talaga? Eto na nakakaloka to Dayas level. Bukas po magkachikahan na naman tayo para sa isang bati kabong chikahan na karugtong na naman sa isyong ito. Oo nga. Walang magpapahinga sa issue ng It's Showtime. Walang magpapaliwanag. Wala. Hayaan yung gumawa kami ng konklusyon. Lahat kayo magpatrutsadakan. Oo, para may pag-usapan kami. Dahil matatapos to, kailangan month-long to. Oo. Kung tahimik yung kabila, kami hindi. Gawan nyo ng issue. Oo, go. Baka yung may mga asawa pa, mga kaibigan nyo. Baka may mga video pa na gustong ilabas. Go! Hoy, may nag-iipon daw ng resibo. Ay, abangan. Nako. Ang tabayanan natin yan at talagang super OT na. Oo. At meron pa tayong song spot. Puli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin mo?